Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo mag-unat-unat. Thank you po, Lord. At sabihin mo lang, thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil alam po namin na nananatili po kayo, O Diyos, na buhay. Nananatili po kayong makapangyarihan. Nananatili po kayo sa buhay ng bawat isa na kumikilos. At sa oras na ito, we allow you, Lord God, to speak, Lord. Holy Spirit, touch us, Lord. Transform us through your word, Lord, through the power of your word, in the name of Jesus. And Lord, let the truth prevail sa aming buhay. At sa inyong salita, Panginoon, maipamuhay po ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, nagdideklara po kami, Panginoon, ng transform lives, O Lord God, sa bawat isa sa amin. In the name of Jesus, na patuloy na every time kami po'y nakakarinig ng inyong salita, lumalalim po at tumitibay ang aming pananampalataya. Salamat po, Lord, in Yeshua's name. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Boker Tov or good morning sa lahat po, maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin online. Pwede bang sabihin natin sa isa't isa, sa kanan, kaliwa, Boker Tov, kapatid, shalom. Shalom po sa lahat. Thank you po, Lord. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, it's harvest time. Hallelujah. At kailangan makita po tayo ng Diyos na nasa harvest field. Amen? Matagpuan tayo ng Panginoon na tayo po'y nag-harvest. Hindi laging nakakulong sa kwarto. Hindi laging nakababad sa social media. No? Kundi dapat makita tayo ng Diyos na nandun tayo sa harvest. Amen? Kasi harvest na po. Hallelujah. So ang title po ng ating mensahe, The Great and Gathering. Yan, sabihin mo sa katabi mo, kasama ka dito, kapatid. Kasama ka dito. Kaparti ka at tayo po'y kasamang kikilos dito. Reaping for the kingdom. And we believe, O Lord, we believe mga kapatid, no? Na kung saan nandito na po tayo sa sinasabing kailangan na po, hindi na po tayo dapat complacent, no? Nandito na tayo sa panahon na dapat kung ano yung pinapalakaran ng Diyos, pinapa-harvest ng Panginoon, i-take daw po natin yung opportunity. Sabihin nga natin, opportunity. Take daw po natin yung opportunity. Katulad sinabi last time na gamitin po natin yung ating oras, panahon, ating buhay for eternity. No, sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ano po iyon? Kapatid, patungkol sa Panginoon. Amen. Sabihin mo, tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, patungkol sa Lord. No? Sabi, gamitin daw po natin yung opportunity. Ikaw ay nag-aaral, take the opportunity para ikaw ang makapag-share ng Word of God. Kung ikaw ay nanay, marami kang kaibigan, marami kang kakwentuhan, gamitin mo yung opportunity na yan to share the gospel. Amen? Marami kang kamag-anak. Sino dito, alam mo, marami kang kamag-anak. Ayan, no? Marami kang kamag-anak, marami kang mamahal sa buhay. Kapatid, gamitin niyo yan, gamitin natin yan, no? To share the gospel. Amen? Gamitin natin to share the word of God. Dahil ito na yung panahon na sinasabi nga ng Lord, reap na. It's time to reap. Kasi hinug na. Hallelujah. So tingnan po natin, Acts chapter 1 verse 8. Basahin po natin, 1, 2, 3, fire. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Palakpakan natin ang Diyos. Yan po ang ating tema, itong GenCon natin, no? We are looking forward beyond doon sa taon, kapatid, no? Na kung saan ang pinapagawa na ng Lord sa atin is, ano daw po, to the ends of the earth. Sabihin mo nga, to the ends of the earth. Hallelujah. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kasama kita dyan, kapatid. At kapatid, salamat sa Lord kasi sinabi ng Panginoon,
bibigyan tayo ng banal na Espiritu. Pag natanggap mo ang banal na Espiritu, ano pwede mangyari sa iyo? Sabi, you will receive power. Sabi mo nga, power. You will receive power. Kapag ano daw? When the Holy Spirit comes on you. That's why ang gawa ng Holy Spirit is to empower us. Sino dito inaamin mo nang ihina ka? Opo, pastora, kasi wala pang laman yung tiyan namin. Pares lang tayo, walang breakfast, walang... No, dahil tayo ay fasting. Pero nandito ka ngayon, bakit? In-empower ka ng Holy Spirit. Amen? That's why the Holy Spirit is very important po sa ating buhay. Napakahalaga. Nasa trabaho ka, pwede ka manghina eh. Physical, pwede ka rin manghina sa iyong soul part, pwede ka rin manghina in the spirit, but tandaan mo, kapatid, ilagay mo sa isipan mo, ilagay mo sa puso mo, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Tandaan mo, pag dumating ang banal na Espiritu at hinayaan mo kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo, makapangyarihan. May power kang mararanasan. Hindi po sinabi ng Lord na hindi ka namang ihina. Amen? Hindi po sinabi ng Lord na hindi tayo manghihina. Ang totoo, sabi nga ng Lord, haharap tayo sa tribulation, haharap tayo sa mga iba't ibang mga challenges sa buhay. And sabi, pwede tayong palakasin ng Panginoon. Bakit? Alam ng Diyos, darating ang time, pwede po tayong manghina. Amen. But, sabi ng Lord, pangako niya in Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Doon sa paglakad po natin, doon sa to the ends of the earth, hindi tayo nag-iisa. Bakit? Bukod sa kasama natin ng mga kapatid natin sa Panginoon, higit sa lahat, the Holy Spirit is with us. Amen? And the Lord is with us. Hallelujah. Ngayon, kailangan may vision po tayo. No, bukod sa vision natin sa church, no? Connecta ito doon sa to the ends of the earth na sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi dito, inilalagay ng Lord sa heart ko at mailagay ng Lord at hayaan mo ilagay ng Lord sa heart mo to. Yung vision na ito. Seeing the harvest as God sees it. Kailangan makita po natin yung harvest kung paano tinitignan ng Diyos at nakikita ng Lord yung harvest. Kasi baka ang tinginan ng Diyos, ready to reap, ready to harvest. Pero baka tayo, ang nakikita natin, ay magulo pa. Ay, problema pa. Ay, ano pa? Medyo marami pang challenge. Baka hindi pa time mag-harvest. Baka hindi tayo naka-align doon sa vision o sa nakikita ng Panginoon o sa sinasabi ng Lord sa atin. Kailangan yung mata ng Diyos maging mata natin. Amen? Yung puso ng Panginoon, yun yung maging puso po natin. Amen? Seeing the harvest as God sees it. Kung paano nakikita ng Diyos, dapat ganun po tayo, makasunod tayo. And I pray, maunawaan mo yan, kapatid. Kasi kapag hindi mo nakikita yung harvest na nakikita ng Diyos, tanungin ko po kayo, anong pwede mong maramdaman? Anong pwede mong maging kilos? Kapag hindi ka naka-align o hindi mo nakikita yung nakikita ng Diyos o yung heart ng Lord for harvest, magiging complacent po tayo. At parang sasabihin natin, hayaan na lang natin dyan. Okay na yan, pwede na yan. Si Lord na bahala dyan. Ay, marami akong ginagawa. Busy ako, busy. Ay, nako, medyo may problema ako. Hindi ako pwede dyan. But we need to see what the Lord sees in harvest. At maging heart natin, yung heart ng Panginoon for harvest. Amen. Lalo po ngayon sinasabi,
madaling mag-share ng Word of God. Bakit? Ang daming nangyayari. Kaya kapag sineran mo, sasabihin mo muna, aalukin mo ng prayer, pwede ba kitang ipag-pray? Sige nga po, kasi kailangan ko yan. Sa Kainta, may nag-testify doon. Sabi niya, ang tagal niya nang hindi uma-attend. Pero nung sinabi niya, kinikwento niya, mag-chat lang si pastor, si pastora. Pag nag-chat si pastora, itong week na to, a-attend ako. Sabi ko, salamat sa Lord. Nung kinausap ako ng Lord na i-chat, di chinat ko. Yun na lang po pala yung hinihintay niya. Na i-chat ko siya. Pero hinanap ko pa yung bago niyang account. Sabi ko, inilalagay ng Lord sa heart ko talaga na maibalik sila sa Lord. So hinanap ko yung yung bago niyang account. Tapos, chinat ko lang. Alam niyo po, simple lang. Kapatid, ito ganyan. Ni-invite ka namin, punta ka sa church. Anniversary natin, magbalik tayo ulit sa Panginoon. Tapos ang sagot niya, walang kundi, sige po, pastora, kasama ko po si gantong anak ko, si ganto ganyan. Bumalik ulit, kahapon nandun po ulit, at sinama pa yung isa pang anak. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! It's about time to harvest. Kailangan lang po, uulitin ko, makita natin yung nakikita ng Diyos sa harvest. Maging heart natin, yung heart ng Lord for harvest. Amen? Ayun na po nilalagay ng Lord sa church, sa God's go. To the ends of the earth. Most people see a world in chaos. Yan ang challenge. Bakit? Ang mas nakikita ng maraming tao, chaos. Sabi mo, chaos. Yan, magaling si Brother Bubot. Hallelujah! Most of people see a world in chaos. Yan ang totoo. No? Kahit kami mga pastor, dumadating sa time na ang nakikita talaga problema. Ang nakikita talaga gulo. Ngayon, sino hindi nakakaalam ng war ngayon? Parang wala ata. Yung sasabihin mo, nagigirahan na. Sabi nga po sa Israel, ayan, may nagbibideo po, real time na kung saan sinasabi ng Pinoy, tignan nyo, parang may fireworks, may fireworks. Pero kitang-kita po na i-intercept ng Iron Dome. Kaya nung meron din pong merong nanood kami ng balita sa yung pang morning sa Channel 2. DZMM. Nanonood kami. Nag-interview po sila ng ilang mga Pinoy at tinanong nila, kamusta po sila? Yung mga nasa mga tinira ng Iran, sa Middle East, sa saan ba yun yung hindi, zero man lang yung bumagsak bukod sa Israel, sa Dubai, tsaka sa, yung isa pa, UAE, no? Nagkakape pa no? Sa UAE. In-interview po nila, yung nag-interview, yung pa yung parang kabado, yung, kamusta kayo dyan? Hindi nyo ba naiisip na umuwi? Ay, okay lang po kami. Nag-work pa rin kami sa salon. Nag-ano pa rin kami dito. Hindi po kami uwi kasi kailangan ng pamilya namin. Yung mga bomba dyan, yung mga dyan. Sabi, ay, hindi po. Kasi wala, nasa normal na lang kami. Dahil high-tech yung kanila pong mga weapons pagdating po sa defense nilang weapon. Antindi. Kaya yung mga Pinoy na ibang pag tinanong mo po talaga, ayaw pa nila. Yung mga nagko-complain, yun po yung mga na stranded sa iba pong mga bansa sa Middle East. Halimbawa, nasa Kuwait po sila. Tapos, nagbakasyon po sila sa Oman. Sinasabi nila, kailangan po namin ng pera. Buong pamilya po kami, nagbakasyon po kami dito sa Oman. Kaya lang po, ubus na. Yung aming nasa hotel kami, lumipat na kami ng mas mumurahin. Kaya lang po, wala kaming kasi pag wala trabaho, walang nandun na work namin. Close ang mga airport. Kaya sabi nila, tulungan sana kami ng ating gobyerno. Kaya kayo mag-iingat kayo sa mga
bakasyon na yan. Ayan. Yung mga bakasyon. Itanong mo sa Lord. Yung mga bakasyon. Oo nga. Hindi po natin alam. Sino ba naman yung sasabihin mong alam mo na magkakaroon ng ganyan? Buong family po sila. Sabi, paano po? May kaya pa po yun pero paano nga naman? Sabi ko kay pastor, paano nga naman? Talagang mauubos talaga yung pera mo dyan. Kasi kailangan mo maghanap na trabaho dyan o pag wala ka pang trabaho, paano itutuluyan nyo? Yung mga pagkain, yung kakainin mo. So sabi, most people see a world in chaos, but Jesus sees a world in harvest. Kaya kailangan po natin, itong maging vision natin, seeing the harvest as God sees it. Oo, nakikita natin, oo, nangyayari po, may chaos, may problema, may challenge, may war. Pero si Jesus, He sees a world in harvest. Merong harvest. At ito yung pagkakataon na dapat po tayo ay nag-share ng word, nagpe-pray sa mga tao. Yung mag-ano ka nga lang po yung send ng message sa mga nasa ibang bansa. Sinasabi nila, kailangan po namin yan. Natatakot na kami. Kailangan po namin ng panalangin. That's harvest. We must shift our perspective from the problems of the world to the ano daw po? To the potential of the kingdom. Kailangan ganun maging makita natin Ganun maging isipan natin, mindset natin. May problema, pero may potential. May chaos, may challenge, pero may harvest. Amen. Ganun ang mga sasabihin mo mga puno na maraming magbunga, mga masasarap. Talagang dadating yung time, maglalagas sila. Dadating ang time na talagang parang papangit itsura nila. Pero after naman, makita mo yung season na. Tingnan mo yung mangga. Di ba pag hindi season ng mangga, hindi pinapansin yan. Hindi pinapansin, bahala. Pero pag nagbubunga na, katulad yun dyan, pag sumilip kayo. Dapat pala meron tayong panungkit. Grabe po dyan magbunga. Kila Brother Ogie, naalala ko rin sa inyo ba yun? Yung nagdadala ka ng mangga? Pero tingnan mo, pag season na ng mangga at nakita ng namumulaklak na, ay, nako, ang dami na naman. Yung mga Indian mango na ganyan, o kaya yung mga kalabaw na maasim. Tapos, yung matataba, yung yung malaman, pag hiniwa mong ganyan, may katas pa. Tapos may alamang ka. Tapos biglang gumanon. No? Sarap. Yung mga halaman, di ba, inaano po yan, tinitrim. Para mas lalong lumago ng mas maganda at mas fresh. Hindi mo pwedeng hayaan yung mga bulok-bulok na dahon dyan. Kasi sabi, mas napupunta pa, naaagawan ng nutrients yung iba. So sinasabi po dito, we must shift our perspective. Amen. From problem to potential. Sabi the readiness, sabi mo nga readiness. Kailangan po tayo dapat handa anytime. Jesus said the fields are not just growing. They are white. Sabihin mo nga white. Ibig sabihin, hinog na. Ready to harvest na. Meaning they are at the point of overripeness. Pag sinabing hinog na, pwedeng dumating daw po sa time na ma-overripe. Tanungin kita, sino dito gusto mo yung chiko? Nakita mo na po kayo ng chiko? Yung hinog na chiko. Siko yan, Pastor Siko. No? Minsan makikita mo pag overripe na, ay hindi mo na makain. Lalo nakikita mo may mga itim-itim na. Lalo pag nakita mo may gumaganon na. Hindi mo na makain yan. Hallelujah. Pero tanda ko si Ezekiel, walang ganon-ganon. Pag mangga, tapos gumaganon po. If not gathered now, the harvest, ano daw po?
will be lost. Yung mangga, nakikita mo, hinog na hinog na. Pag hindi mo hinarvest, ano pwedeng mangyari? Masayang, malaglag, mabulok. Sayang. Yun yung nakikita ng Lord. Yun yung harvest, yun yung heart ng Lord. Huwag nating hayaang ma-overripe. Huwag nating hayaang mabulok na lang at bumagsak na at masayang. At parang wala na lang nangyari. Pastora, may grace naman ng Lord. Pag ano na siya, nagagano na. Di ba, last naman na census natin, yung pandinig natin, pwede pa yan. Kapatid, hindi ganun. Hindi ganun ang sinasabi ng Lord. Now, the compassion, hindi pwedeng mawala itong compassion na ito. Jesus was moved because the harvest looked like sheep without a shepherd. Ganun nakita ng Panginoon itong mga sheep na ito. Kaya sabi, He was moved with compassion. Kasi sumunod, ito yung story na kung saan sumunod yung napakaraming tao kay Jesus. Sabi ni Jesus, they are like sheep without a shepherd. Para silang mga tupa na walang nag-aalaga, walang nagpapastol. Ano sabi ng Lord? In John 4:35, basahin po natin, 1-3, 5. Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Madalas sa nakikita ng maraming tao, sabi chaos. Madalas sa nakikita ng maraming tao, di pa yan? Sa ano pa? Ilang ano pa yan? Ay, bubut pa yan. Hindi pa yan. Pero sabi ni Jesus, I tell you, buksan mo yung mga mata mo. Sabi mo sa katabi mo, buksan mo yung mga mata mo. Yung mga cute mong mata. Buksan mo mga mata mo. Sabi, tignan mo yung fields. They are ripe in harvest. They are ready for harvest. No, kailangan na silang i-harvest. Sabi ng Diyos, anong kailangan po natin gawin? Para makita mo yung harvest na ripe na. Anong sabi ni Jesus? Open your eyes. Look at the fields. Open your eyes. Look at the fields. Open your eyes. Look at the fields. Open your eyes. Tumingin ka dito, kapatid. Look at the fields. Focus ka. Buksan mo mga mata mo. Sabi, tignan mo daw yung fields. Tignan natin. Pag tinignan po natin, ay nako, global na nga lagi ang global na lagi ang news. Pansin niyo po, laging kasama na yung mga nangyayari ngayon. Labasan na ng mga napakatitinding mga weapons, offensive, defense, weapons. Si Tanggol, no? Sabi nga po ng mga scholars, mga professionals, hindi na daw po labanan ng army in the land. Drone na. Sa air na. Yung biruin mo, drone na po na mga technology na kahit hindi ako magpapunta dyan, maraming mga madidetect kita. Biruin mo, ang titindi po. Grabe. Gamit lang nila yung mga technology na ngayon, mga software na gano'n. Yung na strike ng US at Israel, yung kuta, kitang-kita po yung mga anino nila, yung mga naggagalawan na ang tindi. Ganun na daw ang labanan. Sabi, they are ripe for harvest. Kung titignan po natin, yung pinapakita ng Lord, we just need to open our eyes and look at the fields. Yan ang pinapagawa. That's why sinasabi ng Lord sa atin, yung vision na pinapakita ng Lord, see what the Lord or God sees it.
Tignan natin. Pero hindi mo nakikita yan hanggat hindi mo binubuksan yung mga mata mo. May iba naman, nakabukas yung mata sa kung saan-saan naman po tumitingin. Sabi ng Lord, dito ka tumingin sa fields, harvest na. Lord, ang ganda ng Boracay. Lord, ang ganda ng Palawan. Lord, ang ganda po sa Oman. Ayan, sige, punta ka, kapatid. Lord, ang ganda po sa Saudi. Maganda sa Israel. Hallelujah! Sabi, just open your eyes and look at the fields. Sabi mo sa katabi mo, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Now, may challenge. Alam natin yung challenge. Ano yung challenge na sinabi dyan na word ng Lord? Ano yung challenge? The shortage of harvester. Sabi, the harvests are plentiful, but the workers are few. Kulang ng harvesters. Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, kapatid, willing ka bang maging harvester? Willing ka bang mag-harvest? Hallelujah! Go po tayo, kaya magkakaroon tayo ulit po ng meeting, lahat ng workers, lalakaran natin, pinapalakaran ng Panginoon sa atin. Kulang man ng harvesters, pero sa atin, bilang sa sarili natin, hindi magkukulang kasi magiging willing po tayo. Amen. The limit to the gospel's, pakinggan mo to the limit to the gospel's reach is never God's power or the people's willingness to hear. Ito yung challenge. Hindi naman po sa kakulangan sa gospel o sa kapangyarihan ng Lord or the people's willingness to hear. Hindi naman daw po challenge yung sasabihin mong hindi willing yung mga taong iyan. Ano yung challenge? It is the availability of the workers. Ayan na. Hindi po sa kapangyarihan ng Diyos may challenge. Hindi po sa gospel to reach the people. Hindi po sa mga tao na ayaw makinig, kundi sa mga worker na hindi laging available. Pastor, susunod na. Pastor, may lakad ako. Pastor, may ganito po ako. Pastor, busy po ako. Pastor, masakit ang ulo ko. Pastor, ganito, ganyan. Pastor, ganyan, ganyan. Kapatid, be willing. Yun lang naman ang kailangan natin Maging willing po tayo sumunod sa Lord. Maging willing tayong lakaran, pinapalakaran ng Diyos sa atin. Di mo alam kung ano nagagawa ng pagiging available mo. God doesn't ask us to manufacture the harvest. He asks us to pray for the laborers. Amen? Sabi ng Lord, pray for the laborers. Hindi naman po sinabi ng Lord na, halika dito, sasahuran kita, sige, para lang ikaw ay mag-harvest. Halika dito, para... Hindi, encourage nga po tayo ng Lord, lakaran ito. Amen. At sabi ng Panginoon, kung kulang sa workers, mag-pray tayo ng workers. Sabi, the call to action. Sabi mo, action. A harvest left in the fields rots. We are called to be the sickle in God's hand. Tayo po yung mga ang tawag dito? Ang tawag dyan? Hindi, yung karet. Karet po. No? Sabihin daw po tayo, maging willing po tayo na tayo yung instrument ng Panginoon for harvest. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka kapatid. Mahalaga ka, instrumento ka. Tinawag ka ng Panginoon para sa harvest. Basahin po natin Matthew chapter 37 verse 38, 1 to 3, fire. Amen. Sabi, the harvest is plentiful, but the workers are few. Maraming hindi available.
Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Kapatid, I encourage you, makinig ka. I encourage you, pray for harvesters. Pray for more workers. Ang panalangin ko na po, pag nagpipray ako ng workers, mga bagong workers, committed workers, available workers. Yan na po ang prayer ko. Hindi lang po, Lord, I pray for workers na ganito, I pray for bagong workers, kundi ang prayer ko na, Lord, I pray for more committed workers, more available workers, more willing na mga workers. Kailangan po natin. At ikaw bilang mga worker ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, kapatid, makita ng Lord na ikaw ay sumusunod. Makita ng Lord na ikaw ay at work. Amen. The scope, tandaan mo, kaya nga sinabi, to the ends of the earth. No borders, no limits. Amen. Huwag tayo dyan, pastora, mayayaman yan. Huwag tayo dyan, pastora, mga hindi nakakarinig yan. Huwag tayo dyan, pastora, mga sanggano yan. Huwag tayo dyan, pastora, mga lasinggero yan. Huwag tayo dyan, pastora, mga mga nangungupit yan, baka Huwag tayo dyan, mga preso yan. Huwag tayo dyan. Kapatid, the scope of harvest is no borders, no limit. Amen? Kaya nga sinasabi, ito na po yung pinapagawa at binaba ng Lord sa atin through Pastora Cynthia, our senior pastor. Harvest to the ends of the earth. Amen? Harvest to the ends of the earth. No borders, no limits. Kahit yan ay marites, kahit yan ay nakagalit mo noon, kahit yan ay matigas ang ulo, kahit na ang kapatid mo medyo matigas, makulit, tsatsagain mo. Amen. Sabi, that's the scope. Walang limit po. Sabi, to the ends of the earth means that no culture is too distant. Amen? No language is too difficult. Kaya, salamat po sa Lord, nilalakaran po ng Jugsgo yung global ngayon. Palakpakan natin ang Lord. May language barriers, diba? Meron po, hindi po madali. Yung sila Pastora Angel nga lang po, dito pa lang po yun sa bansa natin. Yung sasabihin mo na, na Bisaya sila. Sa Bisaya po, hindi po yung sasabihin mo, pag Bisaya na po pare-parehas lahat. Doon nga lang po sa Aklan, kila Pastor Jumani, meron pong, salita nyo? Ibahay. Iba yung halimbawa sa Ibahay. No? Ibahay nun. Iba rin yung sa mga kasunod pang mga po nun. Pagdating ng Boracay, may tinatawag pa silang Boracay nun. Aba, nagdagdag pa. May Aklanon. May mga ganon. Iba-iba. Pagdating sa kabila naman din po, sa mga Waray. Mga Cebuano. Mga iba-iba po. Meron pang mga Ilocano pa. May pa bang mga language sa atin? Ako alam ko lang, Kabiteño Cavite. Sa atin nga dito sa Rizal, no? Naiiba din yung salita. No? Ano ba? Ani. Ano ba yun? Talaga salita ba yun ng o expression na lang? Ani. Sabi ni Ahaba, Mami, why my teacher is like this? Honey. Ayan, di ba? Nag-iiba-iba na ng salita. Pagdating ng Lumban, may tono rin yung kanilang mga Iba-iba. Pero sabi, yung scope po natin dapat is no border, no limit. Walang limit. Amen? Kahit nasabi mo, iba-iba yung mga lingwahe, salamat sa Lord. No, ang family nila Pastora Angel, mga Bisaya na din. Mga Aklanon na rin. Nakakaunawa na po sila. Marunong na rin sila magsalita. Even sila Pastor Brian. Nung sila'y nagpunta po ng Thailand, ng Myanmar.
Karen. Walang imposible sa Lord. Si Lord ang bahala. Bakit? Yung binasa po natin, first slide natin, bukod sa shalom at sa title. Sabi in Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Si Holy Spirit, ang Panginoon din na magbibigay po sa atin ng wisdom. Amen. Alam niyo po, pag nagkakaroon ng gawain sila pa Sir Brian, yung K2, ang tawag nila? K2, Karen to for Jesus, parang may ganun. Oo, parang may for Christ eh. 300 plus pong mga kabataan iyon. Kada gawain po iyon. Ang tindi, no? Grabe, talagang harvest. Uhaw, gutom sa Lord. Kabataan pa lang po iyon. Paano natin na i-share ang word doon? Si Lord na po ang kumikilos doon. At kapatid, hindi po ganun kadali mag-share doon. That's why si Lord na po patuloy na kumikilos. Kilala niyo po iyan? Si Paul? Na dating Saul? Kahit nakakulong, no borders, no limits. Nakakapag-share ng word. Ang dami pa niyang na-sharean ng mga nasa labas na nakalaya. Mga nasa labas na may kalayaan, siya na nakakulong, ang dami niyang natulungan, ang daming na-restore ang pananampalataya, na bago ang pananampalataya, na bago sa Lord, na bago ang buhay, dahil po sa Kanya, nakakulong. Pero dahil ang nakikita niya, yung nakikita ng Lord. Amen. Yung vision na meron siya ay yung vision mula sa Panginoon pagdating sa harvest. From Jerusalem, sabi po, and we don't stop until we reach the horizon. Sabi mo ulit, to the ends of the earth. The end of time is linked to the completion of this global harvest. Pinapalakaran na ng Lord po sa atin, hindi lang po sa local, kundi global harvest. Whole world na po. In Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. Para mangyari yung the end will come, kailangan ma-preach yung gospel of the kingdom. Saan daw po? To all nations. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. At ang jugs ko po, nilalakaran na po itong global. The reward, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, may blessing. May reward. No? The reward, the final celebration. Sabi mo nga, celebration. Hallelujah. It's the celebration. May celebration. The harvest, the harvest ba? The harvest is hard work. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kung titignan po natin yung mga farmer, hindi po madali. Umaraw, ulan, walang pinipili po. Sino po sa inyo nakaranas ng ganyan? Si Pastor Jooms, kasi meron po silang palay doon sa kanila. Nakaranas siya. Hindi po madali. Sabi, the harvest is hard work. But it ends with a feast. Hallelujah. Sino sa inyo nakaranas pag pumupunta ng Baguio, nag-harvest ng strawberry? Hindi nyo pa naranasan? Hindi ba kayo nag-harvest? Kami dati sa Tarlac. Sila Pastor Jumani, sila Sister Lisa, Pastora Cynthia. Meron po kasi din sa Tarlac, yung mga mangga, puno ng mangga, ang bababa po. Ang bababa. Yung mga talong nila, yung mga ang palaya. Ay, grabe po. Yung alam mo yun, iba yung joy nung nararamdaman na ikaw ay nag-harvest. Kami po, tuwan-tuwa ako doon sa papaya namin. Kasi yung papaya namin, ang dami po magbunga. Napapansin na ng mga kapitbahay namin, Pastor, ang dami mo ng bunga ng papaya. Buti na lang yung papaya namin sa loob ng bahay. Sa loob ng bakod namin. May gate.
Kaya hindi makukuha basta-basta. Bakit? Ano si Shibi? Naging dalawa pa naman. Pero mabait yung si Shibi. Alam niyo po, sa pagtingin ni Sister Angie, ang dami ng ano. Binigyan nga namin siya ng dalawang ganun eh. Si Pastor, kumuha rin po ng dalawang ganun, pinapahinog. Nung nakaraan kasi kami, si Pastor, kumuha ng dalawa po, at papahinugin niya, malaki, dalawa. Binalot niya, tapos tinago niya. Hanggang ilang buwan na, nakalimutan namin. Kaya ngayon, naka-expose na lang yung para hindi makalimutan. Kasi dati, nakalimutan po namin. Ay, nako, grabe, nakalimutan. Kaya yung ngayon, sabi ko pa naman, yung mga fruits po ngayon, mga vegetables, ang mamahal. May talbos din kami doon, may malunggay din kami. Kaya ito pong fasting namin, isang beses nagawa si Pastor. May kamatis, may talbos, nag-insalada po siya. Nilagyan ng singkamas, lahat na ilalagay niya doon. Banana. Pero pagtingin namin, uy, ang sarap ah. Pwede pala yan. Walang hindi pwede pag ikaw ay fasting. Parang makakain mo kung ano. Hallelujah! No? Kukuha na kaya sila Israel, sinasanay po namin kumain ng mga gulay-gulay. Kaya sanay sila ng mga kakain ng mga damo. Mga alokbati ba yun? Yung alokbati noon, sinanay po namin sila sa ganon. Lalagyan lang namin ng sardinas. O yan, kailangan matuto kayo kumain ng ganyan. O, edi nasasarapan sila. Kaya lang, kinuha na ng mga pati yung namin, yung malunggay namin, kinuwanan. Di namin namamalayan, binibenta na pala sa iba. Mautak si Pastor, dalawa yung aming puno ng malunggay. Merong nasa labas, meron ding nasa loob. Tapos, yung mga pinagtaniman lang po ni Pastor, mga simpleng lang, sabi nung kapitbahay namin, Pastor, paano mo na yung papaya mo? Sa gulong lang, gulong. Tapos, inanuhan ni Pastor ng mga lupa po. Ang laki na po. Minsan, bibigyan namin kayo, paparamihin namin. Pero marami pa eh. Kasi nung napansin namin, pag kinuwanan, mas biglang nagbungahan ng mga ganun, oh. Sabi ko, praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Sabi, the harvest is hard work, but it ends with a feast. Yung kinakain, sabi ko nga nung kinakain ko po yung ampalaya namin, na galing lang sa pagkuha ng ganon. Sabi ko, iba pala yung ganito. Ba't parang hindi ampalaya na patitikman ko? Iba yung parang manamis-namis po siya, na malambot po siya. Sabi ko, ang sarap. Yung pala talaga yung sinasabi nila na pag fresh mong kinain, kahit po di ba yung mangga, pag fresh mong kinain ng ganon, yung mga ang katas mo, iba talaga yung sasabihin mong fresh. Kahit sa isda, tama? Kahit sa isda, sino po nakakaalam dito yung naluto na isda kapag hindi fresh at fresh? Yung pag kinain mo, alam mo yung, hindi to ganito, ganyan. Kahit yung mga yung mga tofu. Ayan, yung mga tofu. May kwentong tofu. No, di ba? Sabi, mahirap po. Yung pagtatanim, pag-harvest, hindi po madali. Pero pag nandun ka na, sa na-harvest mo na, sabi, it ends with a feast. Yung nai-enjoy mo. Fiesta. Antindi. There is a day coming when every ship or a soul gathered from the ends of the earth will stand before the throne. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, malapit na ang celebration. Hallelujah. Basahin po natin Psalm 126 verse 6, 1 to 3, fire. Siyang lumalabas na umiiyak, na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan, na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Hallelujah. Isa po yan sa life verse ni Pastor Jeff. Ang
ang nagtatanim ng lumuluha ay aani ng tuwang-tuwa. Madalas sinasabi ni Pastor Jeff yan eh. Maraming manghirap, hindi madali. Sabi ko nga po sa inyo, ito pagpunta po natin dito sa church, hindi madali. Tama? Pero asahan mo, ang aanihin mo, nako, it's feast. Magdidiwang ka talaga after nito. The heavenly vision. Si John, nakakita po ng vision, pinakita ng Lord. John saw the finished harvest in Revelation. People from every tribe and tongue. Nakita niya yung mga naging harvest. Kapatid, sino dito gusto mo maging part ka niyan? Na masasabi mo, uy, harvest ko yun. Uy, ako yung nag-share dyan. Uy, anak ko yun, mga anak ko yun, tsinaga ko yan. Diba, yung asarap sa piling na makita mo na yung anak mo na naglilingkod na sa Panginoon. Amen. In Revelation chapter 7 verse 9, after this I look, and there before me was a great multitudes that no one could count from every nation, tribe, people, and language. Pinakita ng Lord sa kanya. The Lord of the harvest is calling today. He isn't looking for the experts. He is looking for willing hands. Yan ang hinahanap ng Lord, mga willing. Tanungin mo yung katabi mo, willing ka ba kapatid? No, He is not looking for experts. He is looking for willing hands. Now, ano gagawin po natin? May 3 bagay na dapat po tayong gawin. Pray. Basahin po natin. Number 1, 1, 2, 3, fire. Pray specifically for unreached people groups. Marami pa po yung unreached people. No, salamat sa Lord kasi naaabot na po yung mga ibang mga tribe. No, naaabot, nalalakad from sea to the land, sa mga kabundukan, sa mga gubat. But continue to pray. Amen? And number 2, basahin po natin. Go, cross the street or cross the ocean without burger. Medyo gutom lang yata. But burger na sa ang scope natin without borders. Without limits. But burger. Mukhang na-miss ang burger. Sabi, go. Cross the street or cross the ocean. No, hindi po natin kakalimutan yung streets. Yung sa paligid natin, sa community natin. We will go. Amen? Number 3. So, invest your time and resources into things that have eternal weight. Palakpakan natin ang Diyos. Kapatid, willing ba tayong gawin ito? Pray, go, so. Mag-invest tayo ng time. Talagang lalaanan po natin ng oras ito. Lalaanan po talaga natin ng panahon. Ano pa? Lalaanan din natin ng mga resources. Talagang, pero ako naniniwala, si Lord naman magbibless po sa atin. Si Lord ang bahala. Amen? Si Lord ang kikilos. Hallelujah. Ito pong ating pagpa-fasting na ito, hindi po madali. Tama po ba? Hindi madali. Kasi yung nararamdaman mga kruk, 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 kruk. O kaya naman, yung may makita ka o may maamoy ka na, ang bango naman. Yung mga hinahanap-hanap na yung kape. Hallelujah. Pero after this, no, yung strength na makukuha mo spiritually, walang katumbas. Kapatid, sabi po ng Lord, to the ends of the earth na. Ang pinapalakaran ng Lord sa atin, local mission and global missions. Thank you po, Lord.